Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa mga naririto, gayon din po ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. Paalala lamang po, dahan-dahan po tayong pumasok, huwag tayong magmamadali. Naririnig naman po ako sa labas. Ano po? Pati sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Sa ating mabuting balita, ngayong ika-6 na linggo ng patuloy nating pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na sa lahat ng pagbabago sa ating buhay, siya ay mananatili, siya ay naririyan pa rin. At tinatawag tayong bumaling sa Kanya, kumapit sa Kanya, sumunod sa Kanya, ang gawin ang ayon sa katotohanan at sa tama. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan. Sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol
ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama sina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid. Si Judas, na tinatawag na Barsabas, at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kami mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dine, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo, sina Judas at Silas, upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel.
Tatlo ang pinto ng bawat panig. Tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan upang liwanagan ang lungsod, pagkat ang kaniningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari, upang, kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang sumusubaybay sa atin sa live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sinasabi nila na
kung meron daw isang bagay na nananatili sa ating buhay at hindi nagbabago, ito ay ang katotohanang ang lahat ay pabago-bago. Tayo mismo, tumatanda. No? Yung ating mga pinakaiingatang buhok, mawawala rin yan. Tataas ang hairline, kikintab din ang ulo, o mamumuti rin yan. No? Yung ating mga napakakinis na kutis, o kahit hindi gaanong kakinisan, kukulubot din yan. No? At yung mga bagay, may mga bagay na, minsan yung mga pagbabago pumapasok kasi pinili natin. No? Makaalwan, makaluwag sa buhay, bibili ng bagong bahay, magkakaroon ng sasakyan, o magtatayo ng negosyo, no, mag-iiba yung takbo ng ating buhay dahil sa kung ano yung meron tayo, ano yung mga nakuha natin, mga natanggap nating biyaya. No? Minsan, hindi maganda. Magkakaaberya. No? Kailangan nating magsikip bulsa. Magkakaroon ng problema. Kunwari, may kapamilyang nagkasakit. No, hindi lang gastos, panahon. Yung kailangan nating gugulin para sa pag-aalaga at pagpapagaling. O minsan, dahil sa pagpapasya ng iba, siguro may mga taong nakasakit sa atin, nakasama sa atin, nakapanloko sa atin. Mag-iiba yung pagtrato natin sa taong yun. Yung dati mong tinawag na matalik na kaibigan, ngayon ay hindi mo nakikilalanin. No? Ilan lamang po ito sa lahat ng mga pagbabago sa ating buhay. At magandang pagnilayan ito kasi sa mabuting balita, pagkatapos ng 3 mahabang taon ng pagsama ng mga apostol sa ating Poong Hesus Nazareno, darating ang pagbabago sa kanilang buhay. No? Aakyat na sa langit ang Panginoon. No? Sa susunod na linggo, yun po ang ating ipagdiriwang. Pero sa kabila ng pagbabagong ito, dahil kailangan nilang masanay na ipagpatuloy ang misyon ng ating Poong Hesus Nazareno bilang unang simbahan. At sa unang pagbasa, nakita natin ito. Kung saan dumating na sa panahon na dumadami ang mga nananampalataya. Pero may mga hindi Hudyo na naging Kristiyano. Kaya malaking tanong sa kanila, kapag ba ang isang hindi Hudyo, isang hentil, ay nais maging Kristiyano, requirement pa ba ang maging Hudyo? Pero ang magiging sagot ni na San Pedro at San Pablo, no? Ang pagiging Kristiyano ay para sa lahat, hindi lamang sa mga Hudyo. Kaya hindi na kailangang dumaan sa pagiging Hudyo ang bawat isang Kristiyano. Pero isang tabi muna natin yun. No? Ang punto ay, kahit tayo mga naniniwala sa Diyos, may pagbabago tayong nararanasan. Subalit ano ang panawagan? Manatili kayo sa akin. Manatili kayo sa pag-ibig ko. Sapagkat sa lahat ng pagbabago, nandyan pa rin ang Diyos. Gumanda man ang buhay natin, naririyan siya. Hindi man gumanda ang buhay natin, naririyan siya. Sa ating pagtanda, sa ating paglaki, sa ating pagkakasakit, sa ating paggaling mula sa mga sakit na ito, sa ating pagtanda, sa mga huling sandali ng ating buhay, naririyan siya.
At ano yung panawagan sa atin? Na sana siya ang kapitan natin, siya ang balingan natin. At sana yung buhay natin ay naaayon sa nais niya para sa atin. Ang manatili sa katotohanan, ang ipagpatuloy ang pagsusumikap, magpakabuti. Ang magkaroon lagi ng pag-asa sa Kanya, na alam natin na kung anumang mangyari sa atin, hindi tayo pababayaan. At mamuhay ng ayon sa mga utos niya, na kailanman, kahit mag-iba na ang buong mundo, yung totoo, yung tama, yung mabuti, hindi pa rin magbabago bilang daan tungo sa Kanya. At umaasa tayo na katulad ng sa ikalawang pagbasa, darating ang panahon, lagpas pa sa buhay na ito, na tayo ay makapapasok sa buhay na walang hanggan, kung saan wala nang magbabago dahil ang mananatili ay ang pag-ibig at pakikipagkaisa ng Diyos. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, mga kapatid, tignan natin yung mga pagbabago sa ating mga buhay. At hingin natin yung biyaya na sa kabila ng lahat ng ating mararanasan, nandoon pa rin yung katapatan natin sa Diyos. Isang tugon sa Kanyang katapatan. Dahil minsan tayo pabago-bago. Papakabait, kinabukasan, suwail na naman. Kinabukasan, magbabago. Kinabukasan, magkakamali. Pero ang Diyos nananatili. Ang Diyos nandyan pa rin, naghihintay sa atin. Nagiging tapat sa atin. Naway ganun din ang ating katapatan. At sa pagsisimula ng linggong ito, tanungin natin yung ating mga sarili. Paano ba tayo magiging tapat sa Diyos? Sa gitna at sa kabila ng lahat ng mga pagbabago sa buhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay naipakita sa pagtitiwala sa Kanya at pagtupad sa Kanyang mga salita. Itinataas namin sa iyo, Ama, ang aming mga kahilingan. Buong pagtitiwala kaming nananalig at dumadalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Bigyan mo ng lakas, kalusugan at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang aming Santo Papa, upang ganap nilang magabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan.
pagkalooban mo ng buong pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa aming bayan upang makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain mo ang aming bayang Pilipinas upang kaming lahat na naninirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain mo ang mga kapatid naming may sakit, may kapansanan, dukha at mga binabaliwala sa lipunan upang sila'y makatagpo ng kapanatagan sa iyo sa pamamagitan ng aming paglingap at pakikibaka sa buhay kasama sila. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Tulutan mo ng kapahingahan at kagalakang walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Sa katahimikan ng ating puso't diwa, alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na nagsisilbing tanda ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tapat na paglilingkod sa kapwa, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak at panatilihin mo kaming nakakapit sa iyong salita upang lumago kami sa iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Pagsiupo po ang lahat. Panginoon, narito alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawin dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Ang iyong bayang nagpupuri, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagpagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos.
Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupulong langit at lupa, nagdadakilan mo. Salang-salang sa kaitaasan, salang-salang sa kaitaasan. Pinagpalay mga parito sa ngalan ng Panginoon. Salang-salang sa kaitaasan, salang-salang sa kaitaasan, salang-salang sa kaitaasan, salang-salang sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago na niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Magsitayo po ang lahat. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayong lahat ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat.